Hmm. Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa module na may pinamagatang Panitikang Pilipino. So, tungkol saan ba ang module na ito? Ang Pilipinas ay mayaman sa iba't ibang anyo ng panitikang naglalarawan sa kulturang Filipino. Sa module na ito, makikilala mo ang ilan sa mga katutubong panitikan sa Pilipinas na nakasulat sa Filipino. Ilalarawan dito ang tanyag ng mga halimbawa ng kwentong bayan, maikling kwento o katha, sanaysay, tula, dula, nobela at iba pa. Isa-isang inilalahad ng module na ito ang iba't ibang anyo ng panitikang Filipino sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga akdang binibigyang buhay sa script ng panradyo. Malilina ang kakayahan mo sa pakikinig sa pamamagitan rin ng pagbibigay ng pagkakataon sa iyo na basahin ang uri ng panitikan, masasagot mo ang mga katanungan tungkol dito. Yan, sa module na ito, meron tayong 4 na aralin. Ang aralin 1 ay ang panitikang Filipino, isang panimulang aralin. Aralin 2, ang anyo ng patula. Aralin 3, mga anyong patuluyan. Aralin 4, mga anyong patuluyan pa rin at anyong pantanghal. So, ang unahin natin ay aralin 1 and 2. Ano-ano ang matututuhan mo sa module na ito? Pagkatapos mong pag-aralan ng module na ito, inaasahang makikilala mo ang iba't ibang uri ng anyong katutubong panitikang Filipino. Maipapaliwanag mo ang katangian ng bawat isa. At maipapakita mo ang pagpapahalaga sa iba't ibang anyo ng panitikang nabanggit sa pamamagitan ng masusing pakikinig ng mga halimbawa ng bawat isa. So, yan. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, subukan muna natin kung ano-ano na yung mga alam mo tungkol sa panitikan. So, yan. May mga tanong at kailangan natin itong sagutin at iwawasto natin ito o checkan natin ito pagkatapos ng ating aralin. So, ano ang dalawang paraan ng pag-uuri ng panitikang Filipino? Pakisulat ng sagot, sapat lang. Okay? Ano ang dalawang paraan ng pag-uuri ng panitikang Filipino? Number 2. Ayon sa anyo, ang panitika na nahati sa 3 uri. Ito ay ang 3 uri ng panitikan. Pakilagay sapat lang. Part 2. Basahin ang mga impormasyon sa bawat bilang at sagutin ang mga tanong ukol dito. Isulat ang titik ng wastong sagot, sapat lang. O pagsintang labis ang kapangyarihan, 10 mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ito ba ay tula, B. talumpati, C. talata, D. parabola? Ito'y mahabang salaysay na sumasaklaw sa mga sumusunod na mga sangkap. Ito ay may tauhan, lugar, balangkas, at mga pangyayari. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy dito? A. talumpati, B. epiko, C. nobela, D. awit at korido. Number 3. Ito'y mga kwentong bayan na ang mga tauhan sa kwento ay mga hayop na kalamitan ay kapupulutan ng aral. Ano ito? A. nobela, B. epiko, C. parabola, D. elehiya. Ito ang maapoy na nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal laban sa mga Kastila. A. No Limit Tangere, B. Kahapon, Ngayon at Bukas, C. Doktrina Kristiyana, or D. A Fly in a Glass of Milk. 5. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa isang pagpapahayag ng kuro-kuro o opinion ng may akda? A. Sanaysay, B. Alamat, C. Nobela, or D. Parabola? Part 3.
Isulat mo sa patlang kung ang mga sumusunod na uri ng panitikan ay kwentong bayan, tula, talumpati, dula, maikling katha o sanaysay. So mamimili ka lang kung ang uri ba ng panitikan na nasa kahon ay kwentong bayan, tula, talumpati, dula, maikling katha o sanaysay. So dito natin siya isusulat. Yan. Ang panday. Kaputol na bakal na galing sa bundok. Sa dila ng apoy, kanyang pinalambot. Sa isang pandayay, matyagang pinukpok at pinagkahugis sa nasa ng loob. Walang ano-ano'y naging kagamitan. Araro na pala ang bakal na iyan. Ang mga bukiray payapang binungkal ng magtaniman na masayang tinamnan. So, ang panday, ito ba ay kwentong bayan, tula, talumpati, dula, maikling katha o sanaysay? So, pangalawa, leron-leron sinta. So, alam naman natin yan kung paano kantahin or paano basahin. So, dito ilagay ang sagot. Leron-leron sinta, puko ng papaya. Dalad-dalay puslo, sisidlan ng bunga. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Kapos kapalaray, humanap ng iba. Halika na neneng, tayo'y manampalok. Dalhin mo ang buslo, sisidlan ng hinog. Pagdating sa duloy, lalamba-lambayog. Kumapit ka, neneng, baka ka mahulog. So ano siya? Kwentong bayan, tula, talumpati, dula o maikling katha o sanaysay. 3. Mabangis na kamay, maamog kamay. Nagising kay Batling, pulas ang simbuyo ng isang kamalayan, na tila siya ay nagtatayo ng bantayog ni kamatayan, na habang kinakapal sa luwad ay naghuhugis sa katotohanan. Hindi malimit na nawala siya sa pagmamasid sa kanyang anak, sa di mawaring pagkabahala sa dinanas ng buhay nito, sa pagtitining ng kanyang kalooban, na makabuo ng isang pasya kung nararapat sa simbuyo ng kamalayang iyan. Mainit na ang sikat ng araw. Naghahakot ng basura ang kanyang anak sa tambakan, sa may puno ng tulay. Itinuon niya ang kanyang paningin sa mukha at katawang naliligo sa nangingitim na pawis at mapalad na paang bahagyang ng maangat sa lupa, samantalang hila-hila ng bata ang isang malaking tiklis ng basurang nag-iiwan na nag-aalipuyong alikabok. Naghiyawan ang ilang batang naglalaro sa pangpang ng ilog-ilugan. Arya ito, sumayaw ka, arya ito. Kumanta ka, arya ito. Ayaw mo? Ito yo. At inuulan na si Arya. Ito ang pukol. So, sagot. Panitikan, sanaysay, maikling katha, nobela o tula. Yan. Ito rin. Pakibasa. Laging may between. Isang tala o malaking bituin ang nagsabog ng liwanag na naging patnubay ng 3 haring mago buwat sa silangan upang matunton ang sabsabang sinilangan ng sanggol na magiging hari ng mga hari. Sa paglalakbay sa disyerto, ang mga Arabe at Israelita ay tumingala tuwina sa mga bituin upang di sila maligaw sa landas na patutunguhan. Sa gitna ng karimlan, kung ang buwan ay sakmal ng mga ulap, waring ang mga bituin ang tanging nagbibigay liwanag at sa gayoy pumapawi sa karimlang nakaambang maghari sa kalooban ng tao. Ngunit may mga gabi na naging ang mga bituin ay ayaw pakita o ikinukubli ang mga ulap.
Gayunman, hindi nawawala ang ating pananalig na ang mga bituin ay naroon pa rin sa likod ng mga ulap. Yan, sagot. So, ulitin natin ha. Mamimili kung kwentong bayan, tula, talumpati, dula o maikling kwento. Bagong pag-asa. Ang istorya ay nangyari sa panahong takip silim noon sa may gawing isa iyon ng Tondo sa Maynila. Sa entresuelong inuupahan ni Mang Doro, ang dingding na bahay at ay inunat ng karton ng gatas. Isang bangkong mahaba ang nasa tabi na nag-iisang bintana sa kanan ng tanghalan. Isang mata na mensahe, isang maliit na mesang nagsisilbing kainan at dalawang bangko sa magkabilaang panig ng mesa na nagsisilbing kainan at dalawang bangko sa magkabilang panig ng mesa na makikita sa kaliwa ng tanghalan. Nasa ibabaw ang mesa ang isang gaserang aandap-andap sa liwanag. Mula sa loob ng bahay ay maririnig ang malakas na makapangyarihang tinig ni Ginoong Bondok habang siya ay nakapamaywang. Kung hindi kayo Ginoong Bondok, kung hindi kayo makakapagbayad ng buo, mabuti pang maghanap kayo ng malilipatan. Kahit ganito ang paupahan ko, marami mag-uunahan sa pag-upariyan. Sagot ni Aling Serya. Nakikiusap lamang naman po kami. Kung hindi po maaari, mangungutang kami para maibigay ang kapupunan. Ginoong Bondok. Wala akong pakialam ano man ang gawin ninyo. Ang mahalaga ay bayaran ninyo ng buo ang upa. 30 pesos kalahatiin pa. Aba, nasaan naman ang konsensya ninyo? Aling Senya. Bukas papupuntahin ko ang tao ko sa inyo nang maibigay ang kapupunan. Talagang dapat, pag wala kayong maibigay, hanggang bukas. Pag wala kayong naibigay, hanggang bukas na lamang kayo rito. Nagmamadaling lumabas ng bahay. So, ano ito? Kwento, dula. No. Ang Panitigang Filipino, isang panimulang aralin. So, nasa aralin 1 na tayo. Mahilig ka bang makinig ng mga drama o balagtasan? Mahilig ka bang manood ng mga pelikula? Alam mo ba ang drama, balagtasan at pelikula ay ang mga anyo ng panitikan? Alam mo ba noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay mahilig din sa panitikang Filipino. Paano kaya nila naipakita ang kanilang pagkahilig sa panitikan? Ang aralin ito ay magmumulat sa iyo sa panitikang Filipino. So, ang panitikang Filipino ay isang malawakang larangan. Panitikang Filipino ay isang napakalawak na larangan. Napapangkat ito sa dalawang paraan ng pag-uri. Ang una ay paghahalin at ang pangalawa ay ayon sa anyo. Yan. Ang panitikan ayon sa paghahalin. So, ito yung unang uri ng panitikang Filipino. Ang panitikan ayon sa paghahalin. Ayon sa paghahalin, ang panitikan ay napapangkat sa dalawa. Ang unang paraan ay paglilipat dila o bibig. Ang paraang ito ay tinatawag na pasalindila. So, minsan tinatawag natin paglilipat ng dila o bibig, o minsan naman ito rin ay tinatawag pasalindila. Ito ay nangyari noong unang panahon sa dahilan ang mga ninuno natin ay hindi pa maalam sa sistema ng pagsulat. Kaya puro bigkas lamang ang kanilang ginagamit. So, noong mga panahon ng mga ninuno daw natin, hindi pa sila maalam sa pagsulat. Hindi sila mainam magsulat, mag-spell. Yan. Kaya, ang ginagawa nila ay pagsasalin
salin ng mga sinabi, pagbigkas ang paraan ng kanilang ginagamit. Yan, paulit-ulit nilang pinapakinggan hanggang sa tumatak ito sa kanilang isipan. Yan. Halimbawa, may napakinggan silang tula, awit, o kaya ay kwento. So, paulit-ulit nila itong pakikinggan hanggang sa makabisado na nila. Yan. Kadalasan, nagtitipon-tipon sila upang makinig ng mga kwento, dula, awit at tula. Sa palagian nilang pakikinig at pagbigkas, nasalin nito hanggang sa mga susunod na henerasyon. So, yung mga ninuno natin, pag nakakarinig sila ng kwento, tula, kanta, dula, yan, nakakanood sila ng dula, makakarinig sila ng kwento. So, paulit-ulit nila nitong pinapakinggan hanggang sa makabisado nila. Then, once na nakabisado na nila, ikikwento naman nila yun sa iba. Ikikwento nila yung sa anak nila, pwedeng sa apo nila o sa asawa nila, hanggang sa nasali na ito hanggang sa ngayong henerasyon natin at sa mga susunod pang henerasyon. Yan, ang pangalawang uri naman ng panitikan ng paghahalin ay ang pasalinsulat. So, yung una, pasalindila, ibig sabihin ay bibig sa bibig ang pagsasalin, sinasabi, kinukwento, kinakanta. Pagdating naman dito sa pangalawa ay ang pagsalinsulat. So, nangyayari ito noong panahong natutunan na ng ating mga ninuno ang alpabeto. Ang mga panitikan ay isinulat o inukit at ginuhit sa balakbak na kahoy o mga dahon-dahon. Nang dumating mga Kastila, dala nila ang imprenta. Sa pamamagitan ng paglilimbag, ang ilan sa mga katutubong panitikan ay naimprenta at napag-ingatan, ngunit ang karamihan ay di naitala hanggang sa tuluyan ng nakalimutan at nawala. Sa kasalukuyan, dahilan sa mabilis sa pag-unlad ng mga kagamitang elektroniko, sa pamamaraan ng paghahalin ng panitikan sa pamamagitan ng pasalinsulat, ay unti-unting napalitan na sa gamit ng mga tape recorder, plaka, VHS tapes, at disc sa computer. Darating ang araw ng mga aklat ay halos hindi na mabubuklat. Ang bagong paraan ng paghahalin na ito ay tinatawag na pansalintroniko. So yung pansalintroniko, ito na yung more on technology na natin nababasa yung libro. Yan, sabi, darating daw yung araw na hindi na bubuklatin yung mga libro kasi nakikita na natin ngayon sa computer. Once na sinearch, yan. So, may tinatawag ng Wattpad, may tinatawag ng e-books. So, yan, hindi na natin nagagamit yung mga libro kasi minsan sa internet pa lang nakikita na natin kung ano yung gusto nating hanapin. Okay? Pasalindila, unang angkat ng unang paraan ay ang pagsasalindila, pagkwento. Pangalawa ay yung pasalinsulat, yung pagsusulat. At hindi magtagal, magkakaroon na rin ng pansalintroniko. So ito nga yung mga more on technology na natin mababasa o maririnig yung mga panitikan ng Pilipinas. So, sagutin ang mga sumusunod. Ano ang tawag sa paraan ng paghahali ng panitikan sa pamamagitan ng dila o bibig? Tamang sagot ay pasalindila. Pasalindila. Yan. Sino ang nagdala ng imprenta dito sa ating bansa? No, ang kahalagahan ng imprenta sa ating panitikan. Ang tamang sagot ay Kastila. So, bakit mahalaga? Kasi yung mga naimprenta nila, yung iba ay naitago. Samantalang yung iba nawala na. So, meron pa rin tayong kopya ng at mga ginawang panitika, ginawa ng mga ating ninuno para sa ating panitika. Sa kasalukuyang panahon, ano-anong makabagong paraan ng paghahalin ng panitika ng karaniwang ginagamit? So, ano yung madalas pang ginagamit ngayon? Yung pasalintroniko. So, makakabuti ba ito o hindi? Yan. Ang panitikan ayon sa anyo.
Ayon sa anyo, ang panitikan ay hahati sa tatlong uri: patula, patuluyan, at patanghal. Ang panitikan ay nasa anyong patula, kung saan ito ay may saknungan ng bawat taludturan ay maaring may bilang o sukat ng mga pantig. May magkakasintunog o magkakatugmang pantig sa hulihan. Maaari rin itong malaya at wala ng mga katangiang nabangkit. Yan. Patuluyan naman ay anyo ng panitikan kung tulad lamang sa pang-araw-araw na takbo ng ating pagsasalita o mga kaisipan ang paglalahad. Sa halip na pasaknong ang mga taludtod, ito ay patalata. Ito namang patuluyan, yan, normal lang siya, tulad lamang ng pang-araw-araw natin na takbo ng pagsasalita. Yan. Yan. Sa halip, hindi siya pasaknong o pataludtod, ito ay patalata. So, dito, patalata ang patuluyan. Ang huli naman ay ang patanghal, kung ito ay sinasadula sa entablado o bahay, o sa bakuran o saan man. Ito ay maaring patula o patuluyan dahil maaring mga dialogo nito ay nasusulat lamang sa dalawang anyo. Ang panitikan sa patanghal na kaanyuan ay hindi nagiging ganap hanggat hindi ipinapalabas o isinasagawa sa tanghalan o dulaan. Salita ng pagkakasalin titik nito, maaring magkaroon ng 3, 2 o isang yugto na bawat yugto ay binubuo ng tagpo. Noong unang panahon, sa Moro-Moro, ang tagpo ay tinatawag na kuwadro. Yan. Alin sa mga sumusunod ang tatlong uri ng panitikan ayon sa anyo? So, pakisulat po dito. Yan. Base sa nabasa natin, ano ang anyo ng panitikan? Yung tatlong anyo. Una ay patula, patuluyan, at patanghal. Ano ang pagkakaiba ng bawat isa? So, sabi dito, ang patula ay merong saknong, bilang, taludtod, na bahagi. Samantalang sa patuluyan, ito ay nakapatalata. Sa patanghal naman, ito ay tinatanghal o nire-recite sa stage o sa entablado. Pwedeng itong tula na tinanghal sa stage, kaya siya naging tanghalan. Pwede din itong patuluyan na pinresent sa stage, kaya siya naging patanghal. Yan, tandaan. Ang panitikang Pilipino ay napapangkat sa dalawang paraan ng pag-uuri ayon sa paghahalin at ayon sa anyo. So, ito yung dalawang paraan ng pag-uuri. So, batay sa paghahalin, ang panitikan ay pasalindila kung ito ay paghahalin-halin sa pamamagitan ng bibig o dila. Ito ay nangyayari noong unang panahon, wala pang sistema ng pagsulat. Ang paghahalin ayon sa pasalinsulat, yan, dito na ay simula ng matutunay ng alpabeto ang ating mga ninuno. Yan. Una isinulat nila ang panitikang Filipino sa mga balakbak na kahoy at mga dahon-dahon. Nang dumating ang Espanyol, dala nila ang imprenta na itala ang ilan sa panitikan, ngunit ang karamihan ay tuluyan ng nakalimutan. Sunod, sa makabagong panahon ngayon dahil sa pag-unlad ng kagamitang elektroniko, ang paraan ng paghahalin ng panitikan ay unti-unting nababago sa pamamagitan ng mga tape recorder, VHS tape, at disk sa computer. Maaring tawagin ito sa paraan ng paghahalin ng elektroniko. Yan. Yan, nagiging sa tape na naririnig, sa mga recorder na, sa mga computer na, napapanood at napapakinggan. Ayon sa anyo, may 3 panitikan. Ito ay ang patula, patuluyan, at patanghal.
Ang panitikan ay nasa anyong patula kung ito ay saknungan. Yan, kapag sinabing patula, kailangan may saknungan o may saknong. Yan, may sukat, minsan wala, kapag malayang taludturan. Yan, ang inyong patula ay maaari na maging malaya at katangian unang nabanggit. Nasa anyong patuluyan naman ang panitikan kung ito ay patalata sa halip ng pasaknong o pataludtod. Okay? Pangkaraniwang araw-araw lamang na pananalita o takbo itong patuluyan. Next, ang panitikan ay patanghal kung ito ay sinasadula at ipinapalabas sa tanghalan o dulaan. So, pwede siyang patula, pwede siyang pakanta, pwede siyang patula, pakanta, pasayaw, basta lahat na itinatanghal sa stage o pinapatlabas sa stage, yan, pinapanood natin sa stage, ito ay tinatawag na patanghal. So, alamin natin ang iyong mga natutuhan. Puna namang sagot, ang patlang. So, sa mga blanco, kumpletuhin natin ang nawawala para mabuo natin kung ano man yung nasa bawat bilang. So, blank ang tawag sa paraan ng paghahalin sa pamamagitan ng dila at bibig. Blank ang tawag sa paraan ng paghahalin sa pamamagitan ng dila o bibig. Ang tamang sagot ay pasalin dila. Na matutong magsalita ang ating mga ninuno, ang panitikan ay inukit o ginuhit sa mga blank ng kahoy. Nang matutong magsulat ang ating mga ninuno, ang panitikan ay kanilang inukit o ginuhit sa mga blank na kahoy. Tamang sagot ay balakbak. Ang mga blank ang nagdala ng imprenta sa Pilipinas. Ang mga blank ang nagdala ng imprenta sa Pilipinas. Ang tamang sagot ay Kastila. Sa pamamagitan ng imprenta, napabuti ang paraan na blank na paghahalin. Sa pamamagitan ng imprenta, napabuti ang paraan na blank na paghahalin. Ang tamang sagot ay pasulat o yung paglimbag. Number 5. Ang blank ang maaaring itawag sa makabagong paraan ng pagsasalin ng panitikan tulad ng paggamit ng tape recorder, VHS at computer. Blank ang maaaring itawag sa makabagong paraan ng pagsasalin ng panitikan tulad ng paggamit ng tape recorder, VHS at computer. Ang tamang sagot ay pasalintroniko. Ang blank ay anyo ng panitikan na salitang ginagamit ay pangkaraniwan o pang-araw-araw at nakasulat sa formang patalata. Ang blank ay anyo ng panitikan na ang salitang ginagamit ay pangkaraniwan o pang-araw-araw at nakasulat sa formang patalata. Ang tamang sagot ay patuluyan. Ang blank ay anyong panitikan na maaring patula o patuluyan, subalit kailangan maipalabas sa tanghalan o dula. Ang blank ay anyo ng panitikan na maaring patula o patuluyan, subalit kailangan maipalabas sa tanghalan o dulaan. Ang tamang sagot ay patanghal. Yan. Para sa 8, 9, and 10, isulat kung ano ang tatlong anyo ng panitikan. Tatlong anyo ng panitikan. Tamang sagot ay patula, patuluyan, at patanghal. Yan. Dumako naman tayo sa aralin 2, ang anyo ng patula. Sa araling ito, natutunan mo isang anyo ng panitikan ay anyong patula. Sa anyong ito, ang panitikan ay may saknungan. Ang bawat taludturan ay maaring may bilang o sukat sa
mga pantig. Ang bawat pantig sa hulihan ay maaaring magkasing tunog o magkatugma. Maaari rin namang ito ay maging malaya at walang katangian tulad ng unang nabanggit. Yan, bago tayo magsimula, ano nga ba ang tula? So, sabi dito, ang tula o panulaan ay isang masining na anyo ng panitika na naglalayong maipahayag ang damdamin ng makata o manunulat nito. So, kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo ng estilo at estilo. Nagpapahayag ito ng damdamin at magandang kaisipan gamit ng maririkit na salita o yung mga magagandang salita. Kadalasan yung mga malalalim na salita. Ito ay matalinghaga at kadalasan ginagamitan ng tayutay. Yan, matalinghaga at ginagamitan ng tayutay. Yan. Ang tula ay binubuo ng saknong. At ang mga saknong ay binubuo ng taludtod. At ang karaniwan nitong wawaluhin. Yan. Ito yung mga bilang ng mga pantig sa bawat taludtod. Taludturan ay tinatawag na taludturan o saknong. Yan. Ito yung saknungan. Ito yung saknong. So, halimbawa, ito, may pinamagatang luha. Sugatan man ako sa pakikipaglaban, sa imbing daigdig nitong kapalaran. Ako'y babangon pa sa kinakatsadlakan upang ang luha mo ay aking pahiram. So ito, may apat siyang taludtod. Ito'y taludtod 1, 2, 3, at 4. At itong apat na to ay tinatawag na saknong. Minsan hindi lang sa malayang taludturan, hindi lang apat ang saknong. Minsan 5, minsan 6. So, depende kung meron siyang pattern na susundan kung ito ba ay apatan, animan, limahan. Sunod naman ay taludtod. Yan. Ito ang taludtod, yung mga bawat lines. Yan. May apat siyang taludtod. Ito pa rin yung luha kanina na tula. Yan. Itong apat na to, itong bawat isa na to ay tinatawag nating taludtod. So, sa isang saknong, meron siyang apat na taludtod. Okay. Sukat. Yan. Yan. Ito ay may pinagmagatang pag-ibig ni Leandro Baluyot. Ibig sabihin, sinulat ni Leandro Baluyot. Ikaw na siyang nagbibigay buhay sa akin, ngunit ikaw ang dahilan ng pag-ulan at pagpatak ng luha sa aking paanan, kaya't heto nawasak na ng tuluyan. So ito, meron siyang pantig na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ito ay may 12 na sukat. Nagkamali ako ng bilang. Ayan, 12 na sukat. Ito naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, at 12. Hindi ko na ano yung U, tapos yung LAN. So, may 12 din ito. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, ito ay may 13 na sukat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na sukat. Ulit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, yan. Kung ito ay naging 12, yan, halimbawa ito ay 12, so ang pattern ni Sir Leandro Baluyot ay tigta 12 na
pantig. 12 na pantig. Ayan. At ito ay may 4 na taludtod. Taludtod. At may isang saknong. Okay? Hindi na natin kinuha lahat ng buong gawa ni Mr. Leandro. Pero kumuha lang tayo ng part. So, ulitin natin. Kung ito ay naging 12, may pattern siya na tig, lalabing dalawahan na pantig. Pero dahil ito ay naging 13, so ibig sabihin malayang taludturan o malayang patnigan ang ginawa ni Sir Leandro, walang pattern. Tapos, dito na tayo sa tugma. Yan. Minsan, may mga tula o kadalasan may mga tula na tinatawag na malayang taludturan. Malayang tugmaan, malayang saknongan. Yan. Kapag merong pattern o may tugmaan, ibig sabihin magkakapareho ang tunog sa hulihan. Yan, magkakapareho ang tunog sa hulihan. So, ikaw na siyang nagbibigay buhay sa akin, ngunit ikaw ang dahilan ng pag-ulan. At pagpatak ng luha sa aking mga paanan, kaya't heto nawasak na ng tuluyan. So, yan. Siya ay may tugmaan. So, malayang taludturan. Ito yung halimbawa ng malayang taludturan. Lupa, narito ang lupa. Ikaw ay dumakot sa nakalahad mong palad na makapal ay iyong timbangin at madarama mo ang buong sinukob. So, dito hindi pantay-pantay ang pantig. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, may 8 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sunod ay merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So, ito ay malayang taludturan. Isang saknong, 4 na taludtod, ngunit magkakaiba ang mga bilang ng pantig at wala siyang tugmaan. Dito ay A, tapos dito ay iba ulit, tapos dito iba, tapos dito iba. So, ito yung tatawag na malayang taludturan. Wala kang sinusunod na bilang, wala kang sinusunod na tugmaan. Yan. Yan. Basahin at pakinggan natin. So, may dalawang mag-uusap, magtita, si Yen Yen at si Tita Lulu. So, yan. Babanggitin ko pa rin ang pangalan para hindi tayo maguluhan. Yen Yen. Tita Lulu, bigyan mo po ako ng mga halimbawa ng mga tula. Naku, Yen Yen, maraming klase ng tula. Ano ba ang tulang gusto mo? Ganon po ba, tita? Akala ko po ba sa tula, iisang klase lang. May tulang pasalaysay, may tulang liriko, may tulang dula o patanghal at tulang patnigan. At sa ilalim ng bawat isa nito ay may iba't iba pang klase. Ano-ano naman po ang klase ng tulang pasalaysay? Ang uri ng tulang pasalaysay ay epiko, awit, at korido, at balad. Epiko? Madalas ko pong marinig iyan. Hindi po ba ang biag nilamang o buhay nilamang ay isang epiko? Oo, tama ka. Ang bihag nilamang ay sinulat ni Pedro Bucanig na isang Ilocano at isang halimbawa ng epiko ay ang Indarapatra at Sulaiman na isinulat ni Bartolome del Valle. Ang epiko ay mahabang salaysay ng tula, maari itong awitin o lapatan ng tunog. Tungkol ito sa mga hindi pangkaraniwan, kaganapan o kabayanihan.
So, yan. Punta tayo sa tulang pasalaysay. Tumutukoy sa pinapaksang mga importante at mahalagang mga tagpo o pangyayari sa buhay, kagitingan at kabayanihan ng isang tauhan. Kabilang dito ang mga sumusunod. Una, yung tulang epiko. Ito ay isang akdang patula. So, ano nga ba yung tulang epiko? Ito ay akdang patula na isinasalaysay. Tula na isinasalaysay ang kabayanihan o yung kinukwento, sinasalaysay, binabanggit ang kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na kadalasang hindi mapaniwalaan dahil sa mga tagpuang makababalaghan at hindi ka panipaniwala. Ito ay kadalasang inaawit pero mayroon namang mga epic kong binabasa. So, ito yung sinasabi ni Lulu, ang biag ni Lamang o ang buhay ni Lamang na isinulat ni Pedro Capunek. So, hindi ito yung lahat. Kumuha lang tayo ng mga bahagi ng kanilang na isinulat ni Pedro Capunek sa part ng biag ni Lamang. So, yan. Balik tayo sa usapan nila. Ang awit at korido po. Ang awit at korido naman ay gumagamit ng mga paksang tungkol sa pagkamaginoo o pakikipagsapalaran. Ang mga tauhan dito ay hari at reyna, prinsesa at prinsipe, dato at dayang. May alam ka bang halimbawa nito? Naku tita, wala po ako maisip. Kailangan mo magbasa ng madalas tungkol dito upang lalong lumawak ang iyong kaalaman. Opo, tita, tatandaan ko po yan. Tatandaan ko po iyon. Magaling. Kung ganoon, bueno, isang halimbawa ng awit ang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas. Ito ay nihandog niya kay Celia na pinakamamahal niya sa buhay. At ang Florante at Laura naman ay tungkol sa wagas ng pag-ibig ni Florante para kay Laura. Laurang mahal niya. Pakinggan mo ang ilang taludtod ng tula na ito. So ito. Yan, kanta siya. Yan, halimbawa ng awit ay ang Florante at Laura. So kung sino yung magaling kumanta, pwedeng kantahin yan. Gusto nyo kumanta, wala na, mag-uwian na tayong lahat. Yan. Napakaganda po ng pagbigkas ninyo, tita. Ang mga tula pala ay may nakatagong mensahe. Totoo yan. Mga tula ay pinag-isipan ng husto bago isinulat. Kailangan pang bilangin ng mga pantig nito at gawing magkakatugma ang mga salita upang mas magandang pakinggan. Ngayon naman ay dumako tayo sa tulang liriko. Pakinggan mo. So, yan. Alam naman natin yung kantang Pen, Pen, de Sara, Pen. So, yan. Yan. Awit at korido. Yan. Gumagamit ng paksa tungkol sa pagmaginoo at pakikipagsapalaran. Ang mga tauhan ay reyna, prinsipe, hari, dato, dayang, prinsesa, prinsipe. Yan. Halimbawa ay Florante at Laura ni Francisco Balagtas. So, ayan yung nabasa natin kanina. Ito lang liriko naman, ito ay uri na sumasalamin sa damdamin ng makata o taong sumusulat ng tula. Ang damdamin ng emosyon ng makata lamang ang naging konsiderasyon sa pagsulat ng uri na ito. So, yan, pen, de Sara, pen. Pen, Sara, pen. Yan, tuloy nyo na.
Sunod naman ay nagulat ka pa sa iyong natutunan. Alam kong kapag napakinggan mo ito ay makikilala mo agad. Pinag-usapan natin ang soneto. Ito ay isang uri ng tulang liriko, makinig ka at tutulain ko ito. So, tula naman ito. Soneto. Yan, ano ba ang soneto? So, ang soneto ay isang mahabang tula na binubuo ng 14 na linya. So, 14 na taludtod. Tumatalakay ito sa kaisipan, diwa ng Makata. Yun nga yung halimbawa kanina, soneto ng buhay ko, ng buhay. Yan. Sa balamba ng nyog, aking namamalas. Ang palabang buwang lumantad sumilip. Sa abot tanaw ko'y sultan ng liwanag na nagpapaasam sa aking pag-ibig. Sa lunday na puting kabigin itulak, pati paningin ko'y naglalakbay lang. Ang aking puso kaya ang di aling puso kaya ang di mangangarap kung ang kalikasay iyong panaginip. So ito lang yung ibang bahagi na o kaunting bahagi ng soneto ng buhay. No? Ang sonetong iyan ay tungkol sa ating buhay. Minsan maganda ang nangyayari sa buhay ng tao, minsan naman ay hindi maganda at hindi natin gusto. Ano pa ba tita ang ibang uri ng tulang liriko? Mayroong Eliya, Dalit, Pastoral at Oda. Ano po ang pagkakaiba ng mga iyon? Ang Eliya ay tungkol sa kamatayan. Yan. So, ang Eliya ay tungkol sa kamatayan o pananangis habang ginugunita ang isang mahal sa buhay na namatay na. So, ang Eliya ay para sa mga pumanaw na tao. Yan. Ginawa siya para sa mga pumanaw na. Ulan, hala ulan. Punuin mo ang bukid na ang hinihingi ang dala mong tubig. Basain mo kaming darang sa init at iyong sabuyan ang ayaw maglinis. Ulan, hala ulan. Ibig kong makitang ngumiti sa iyo ang mga sampaga. Ang tuyot na punlay, diligan mo sana at nang untayan ko'y guminhawa. Yan. Ang oda ay nagpapaalam ng isang papuri, panaghoy o iba pang masayang damdamin. Yan. Oda. Paano ko pong malalaman ang pinagkaiba nitong dula o patanghalan? Ang tulang-tula ay tinatanghal sa entablado. Kabilang dito ang komedya, melodrama, trahedya, parsa at sainete. So yan. Oda, isang tula na nakatuon sa pagbibigay papuri o dedikasyon sa isang tao o bagay o anumang elemento. Elehiya. Ito, malungkot at pagdadalamhati para sa mga pumanaw na tao o sa pagluluksa. Dalit, ito naman ay tumutukoy sa tulang damdamin na nagpapakita ng luwalhati, kaligayahan o pasasalamat. Yeah. Tulang patanghalan o padula. Tumutukoy sa mga piyesa o tulang itinatanghal sa dulaan o teatro. Ang mga dula ay tinatanghal sa entablado. Kabilang dito ang komedya, melodrama, trahedya, parsa, sainete. Yan. Ang komedya ay dulang nagwawakas sa masaya o komedya. Magtatapos ng masaya. Ang pagtatalo ng mga tauhan ay nauuwi sa pagkakasundo-sundo bandang huli. Ayan.
Di po ba ang komedya ay may halong katotohanan? Oo, nakatutuwa kasi ang mga pangyayari sa komedya kaya't nasisiyahan ng mga manonood. Sa pagkakaalam ko po ay kabaligtaran naman na nangyari sa dula ay trahedya. Malungkot ang pagwawakas ng trahedya. So yan. Yan, kung napanood ninyo yung Titanic, isa yung trahedya. Sapagkat ang tunggalin din dito ay ng pagkamatay o pagkatalo ng bida o pangunahing tauhan. So doon sa Titanic, namatay yung partner ni Rose na si Jack. Ano naman po yung iba? Ang melodrama ay ginagamit sa mga musical na dula. Dito ay malungkot sa simula, ngunit nagiging masaya sa pagwawakas. Ang parsa ay pagkakabit-kabit. Yan, melodrama ay ginagamit sa musikal na dula. Parsa, yan, hindi yan yung ML play, hindi yan yung ML character na si Parsa. Ang parsa ay mga magkakakabit-kabit ng mga pangyayaring nakakatuwa. At ang sainete naman ay tulang tungkol sa lugar o pag-uugali ng tao. Sainete ay, yan, tungkol sa lugar o pag-uugali ng tao. Napakarami po palang klase ng tula, ano? Tama ka. Nabanggit ko kanina ang tulang patnigan. Ang tatlong klase ng tulang ito ay karagatan, duplo at balagtasan. Karagatan, hindi po ba iyon tubig? Oo, subalit karagatan din ang tawag sa isang larong hango sa alamat ng isang singsing na inihulog ng prinsesa sa dagat dahil sa kagustuhan niya ang makaisang dibdib ang yan, lalaking kasintahan, mahirap na kasintahan. Ano po ang duplo? Ang duplo ay katulad din ng karagatan. Paligsahan ito ng husay sa pagbigkas at pangangatwiran ng patula. Ang balagtasan naman ay pumalit sa duplo. Ang pangalan nito ay kinuha sa batikang manunulat na si Francisco Balagtas Baltasar. Ang balagtasan ay debateng isinatula ng tao sa pamamagitan ng dalawang naglalaban na ay tinatawag na lakantiwa. Ang pagtatalo ay maaring seryoso at maaari ring may pasaring. Ang paksa ay tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay sa Pilipinas. So yan, aspeto ng buhay sa Pilipinas. Mayroon din akong ipaparinig sa iyo modernong balagtasan. Ito ay ang halaw sa ang bagong bayani na isinulat ni Rafael A. Pulmano. Yan. So dito, ayan, yung lakandiwa, siya yung parang paunang salita sa balagtasan. May dalawang magtatalo. Yan, pwedeng negative at positive or sumasang-ayon at di sumasang-ayon. Ayan, basahin na lang natin ito, lakandiwa. Patula ito ha, patula. Game. Yan, alamin natin. Yan. So, ang balagtasan ay merong lakandiwa.
Yan. At yung isa ay positive na sumasang-ayon at yung isa ay hindi sumasang-ayon. Mayroong topic. Ayan. Ang topic dito sa usapan nila ay kaya ba o hindi kaya ng mga Pilipinong magkaisa. So ay isa ang napili ay kaya na magkaisa. At yung pangalawa naman, ang pinili niya ay hindi kayang magkaisa. So nandyan yung kanilang mga sagutan. Okay. Ang mga inyong patula ay may 4 na uri. Ito ay sumusunod. Tulang pasalaysay, paawit o liriko, tulang patanghal, tulang patnigan. So yan, patnigan, isang uri ng tula na kung saan nakatuon sa pagbibigay ng damdamin habang mayroong kapalitan ng opinyon o kuro-kuro. Kabilang dito yung balagtas, yung kanina. Yan. Yung merong lakandiwa, merong sumasang-ayon at hindi. Yung pagtatalo ng 2 o 3 manunula sa iisang paksa o isang topic. Karagatan. Ang karagatan ay isang uri ng paligsahan sa pagtutula. Kilala rin ito sa tawag na libangang tanghalan. Duplo. Paligsahan naman ito sa pangangatwiran sa anyong patula. Hango sa Biblia na binubuo ng mga mahalagang salita at kasabihan. So, narito na rin yung flip-top battle or rap battle. So, isa rin siyang patnigan na kung saan may dalawang nagtatalo. Yeah. Modernong uri ng baligtasan. Ito na yung modern na uri ng balagtasan na kung saan nagsasagutan din ang dalawang panig tungkol sa isang paksa. So, lahat naman tayo or karamihan sa atin nakanood na ng flip-top battle or rap battle. So, isa iyong uri ng tulang patnigan. Ang pasalaysay naman ay merong epiko. Yan. Epiko, ballad, korido. Yan. In-explain na natin kanina kung ano yung epiko at ang halimbawa noon ay ang bihag ni Lamang na isinulat niya. Yan ang awit at korido. Halimbawa yung Florante at Laura. Yan. Ibong Adarna. Yan. Ang pinagdaanan ni Doña Marang, asawa ng ahas. Ang ballad naman ay tulang inaawit habang may nagsasayaw. Yan. Subukan natin. Itanong mo sa iyong kasambahay o sa mga nakakatanda sa iyong kamag-anak kung mayroon sila natatandaang mga balad, awit, korido at epiko. Isulat mo sa iyong papel at ipakita ito sa instructional manager o doon sa teacher kung may panahon ka. Maaring pumunta ka sa library at maghanap ng mga halimbawa ng mga akdang anyong patula. Magbasa ng ilan sa mga ito. Makadaragdag ito sa ating kaalaman. Alamin natin. Yan. Kwentong bayan, ito ay yung mga kwento na mula sa ating mga ninuno. Yan. Hanggang sa ngayon na kinakanta pa rin. Pangunahing halimbawa ng awiting bayan ay awiting bayan, lupang hinirang, pambansang awit ng Pilipinas. Ang Leron-Leron Sinta, yan, Dalagang Pilipina, dito yung kanta ngayon na may Dalagang Pilipina, Bahay Kubo, at Paru-Parong Bukid. So, ayan yung mga halimbawa ng awiting bayan. Soneto. Ang tulang ito ay tungkol sa damdaming kaisipan. Ito ay may 14 na taludtod na lines. Ito ay makapupulot ng araw ang mambabasa. Ang halimbawa ng soneto ay Sonnet of the Workers' Right ni Amado M. Yuson. Yan. Soneto sa mga karapatan ng mga manggagawa sa Tagalog.
Eliya, ito ay tula para sa mga kamatayan o nagdadalamhati. Yan. Dalit, kilala ito bilang pagsamba sa mga anito. Pastoral, matulang tungkol sa buhay sa bukid. Oda, ito ay isang papuri, panaghoy, o iba pang masiglang damdamin, walang tiyak na bilang o taludtod at pantig. So, malayang taludturan. Ang tulang-tula o patanghal ay may 5 uri. Merong komedya, nagwawakas ito sa masaya. Melodrama, malungkot sa una, tapos magiging masaya sa katapusan. Trahedya, malungkot, minsan namamatay yung bida o minsan naman ay namamatay ang pangalawang bida. Parsa ay nakapagpasaya sa manonood dahil sa mga dugtong-dugtong na mga pangyayaring nakakatuwa. Sainete, dulang ito ay tungkol sa mga lugar o pag-uugali ng mga tao. Karagatan, yan, ginagamit sa tulang laro ito. Mayroong namatay. Duplo, ito ay pumalit sa karagatan. Laban ito sa paggalingan sa pagbigkas at pagbibigay katwiran ng patula. Balagtasan, yan. Pumalit naman ito sa duplo. Ito ay may debate na binibigkas sa patulang paraan. So, ito, magbalik-aral tayo. Sagutan ng mga sumusunod. Paghambingin, isulat ang tamang sagot sa patlang. So, elehiya. Ano ang elehiya? A, B, C, D, E, F, G. Elehiya. Yan, ang tamang sagot ay letter G. Balagtasan. Letter A. Dalit. Trahedya. Komedya. Epiko. Okay, dalit ay ang dalit ay tulang patungkol sa relihiyon. Trahedya, ang tamang sagot ay dulang malungkot ang wakas. Komedya, tamang sagot ay tulang nakakatuwa ang mga pangyayari. Epiko ay E. Very good. Yan, tandaan, ang mga anyong patula ay may 4 na uri: pasalaysay, paawit, o liriko, dula o patanghal, at tulang patigan. Ang mga uri ng tula ay pasalaysay ay epiko, awit, korido at balad. Ang mga uri ng tulang paawit o liriko ay awiting bayan, soneto, eliya, dalit, pastoral, at oda. Sa mga tulang-tula o patanghal naman ay ang komedya, trahedya, parsa, sainete, at melodrama. Sa tulang patnigan naman ay ang karagatan, duplo, at balagtasan.
So, alamin natin ang iyong natutunan. Sagutin ang mga sumusunod na patlang. Isulat ang sagot sa patlang. Ano-ano ang uri ng patula? Ibigay din ang bawat anyong patula ng iba't ibang uri nito. Ano-ano ang mga uri ng anyong patula? Ibigay din sa bawat anyong patula ang iba't ibang uri nito. Number 2, ano-ano ang tatlong uri ng pasalaysay? Tulang pasalaysay, ihambing ang bawat isa. Ano-ano ang uri ng tulang pasalaysay? Ihambing ang bawat isa. Yan, sagutin ang palaisipan. Pababa. Yan. Tapos ito yung sa pahalang. Ngayon, hanggang dito lang muna ang ating talakayan. At tutuloy natin ang Aralin 3 sa susunod na recording.